Naisip niya, bigla niyang naalala kanina ang pangako niya na uuwi kaagad. Masyadong maraming nangyari sa araw na ito at nakalimutan niyang may asawa na pala siya ngayon na naghihintay sa kanya sa bahay. Masuyo niyang dinampyaan ng halik ang mga labi ng asawa. Agad naman itong bumalikwas mula sa pagkakahiga at tinitigan siya ng mabuti. Nagulat siya nang agad itong yumakap sa kanya ng mahigpit habang umiiyak. "Thanks God, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sobra akong nag-alala sa'yo." "Teka, uminom ka ba babe? Bakit amoy alak ka?" Agad na tanong nito sa kanya nang maamoy ang alak sa kanyang hininga. Nakainom lang babe, pero hindi naman masyadong marami." Pagdadahilan niya. "Ha? Bakit ka naman uminom? May problema ka ba babe? Nagsisisi ka na ba na pinakasalan mo ko?" Nalilitong tanong nito. "Yan yung hindi mangyayari babe. Mayroon lang akong ibang problema kaya don't worry. Kaya kong i-handle to." Pangungumbinsi niya. "Babe?" Masuyo niyang hinaplos ang mukha ni Mike at nagtaka siyang may mga sugat ito. Nang hipuin niya para kumpirmahin, bigla itong napangiwi dahil sa sakit. Agad siyang kinabahan. "Ano to? May nangyari bang masama sa'yo? Babe, anong nangyari sa mukha mo ha? Bakit may mga sugat ka?" Tarantang tanong niya. Hindi na siya sinagot ni Mike, bagkus ay masuyo siya nitong siniil ng halik sa labi, na agad namang nagpatahimik sa kanya. "I love you babe. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ko hahayaan ng kahit na sino mang hudas na gustong kunin ka sa akin." Mariing wika ni Mike sa likod ng tenga niya. "Babe, sabihin mo nga ulit ang sinabi mo. Hindi kaya lasing ka lang?" Hindi makapaniwala si Ella sa narinig na mahal din siya nito. "No babe, I love you. At ikaw lang ang babaeng kumompleto sa buhay ko. Ngayon ko lang napagtanto na mahal pala kita at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pwede bang sirain na lang natin ang ating usapan na bawal nating ibigin ng isa't isa? Hindi ko na kasi kaya eh. Ituloy na lang natin ang ating naudlot na honeymoon." Hindi mapapalitan ng saya na naramdaman ni Ella nang inamin ni Mike na mahal din siya nito. Maluha-luha na niyakap niya ang asawa ng mahigpit dahil sa wakas, hindi siya nagkamali ng desisyon na mahalin niya ito. Magkahinang pa rin ang kanilang mga labi habang binubuhat siya nito paakyat ng hagdan hanggang sa makapasok na sila sa kanilang master's bedroom. Maingat niyang inilapag si Ella sa malambot na kama. Matagal muna niya itong tinitigan bago pinasadahan ng mga maliliit na halik ang buong mukha nito. "I love you so much, my wife. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Ang isipin ko palang na may mangyayaring masama sa'yo ay ikakabaliw ko na." "Babe, ano bang nangyayari? Bakit ba mula nang dumating ka kanina, iyan ang bukang bibig mo? Walang mangyayaring masama, okay? Diba sumumpa ako sa'yo nung kasal natin na lagi akong naririto para sa'yo. Sayong-sayo ko babe at hindi ako mawawala sa tabi mo." Malambing na sabi niya sa asawa. Masuyong pinagmasdan ng mabuti ni Ella ang kanyang asawa at nakikita niyang may namumuong luha sa mga mata nito. Naramdaman niyang may tinatago itong problema. "Babe, sabihin mo na sa akin kung anong gumugulo dyan sa isipan mo. Handa akong makinig. Asawa mo na ako ngayon. Ayoko rin na mawala ka sa buhay ko babe. Hindi ko kaya. Baka magugulat na lang ako." "Shh, Tinakpa ng mga labi niyang nakabukang labi ni Ella at naudlot ang ano pang sasabihin nito. Gumanti na rin si Ella ng mainit na halik at kapwa nila ninanamnam ang malambot na labi ng bawat isa. "Are you sure? Is this what you want, sweetheart? Are you ready?" Yes, sweetheart. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Sayong-sayo ko, mahal ko." Satisfied si Mike sa naging sagot ng kanyang mahal na asawa. Kaya hindi na niya ito pinahirapan pa hanggang sa kapwa na sila nilunod ng antok at pagod na tuluyan ang nakatulog na magkayakap pa rin sa isa't isa. Naunang magising si Mike sa pagdilat ng kanyang mga mata, unang tumambad ang mukha ng babaeng mahal niya na mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Sa buong buhay niya, ngayon niya lang naramdaman ang ganitong klaseng saya. Napapangiti siya sa naaalala nung unang pagkikita nilang dalawa. Hindi niya akalain na isang sampal lang pala ang magpapaibig sa kanya sa isang babae.
Ngayong may asawa na siya, gagawin niya ang lahat para protektahan ito at hindi madamay sa anumang gulo na kinasasangkutan niya. Isang masuyong halik sa mga labi ni Ella ang nagpagising sa kanya. Nang magmulat siya, ang mga ngiti ni Mike ang unang tumambad sa kanyang mga mata. "Good morning, sweetheart. Parang gusto ko pa ng isa." Hindi nakasagot si Ella. "Babe, ano ba? Ikaw ang hilig-hilig mo." Sabay hampas niya rito. Muli na naman nilang pinagsaluhan ng mainit na pagmamahalan sa love nest nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang beses sa kanilang love nest, ay bumangon na rin sila at naghanda upang pumasok sa opisina. Pagkalabas ni Ella sa shower room, ay wala na ang kanyang asawa. Agad na siyang nagbihis ng pang-corporate attire at naglagay ng light makeup. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kanilang silid. Bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. "Babe, nandito ka na pala. Wow, ang ganda naman ng wife ko. Ano, ready ka na ba?" Tanong sa kanya ni Mike. Binaling niya ang tingin sa asawa na nakaupo sa couch na may pagtataka. "Babe, bakit naman ang daming tao sa labas ng mansyon?" Tanong niya rito. Yun ba?" Sabay tayo papunta kay Ella. "Nagpadagdag kasi ako ng mga bodyguard dito sa bahay, babe. Mainam na yung safe ka, di ba? May ipapakilala pala ako sa'yo." "Alma, halika muna rito." Tawag nito sa isang astig na matangkad na babae na parang bodybuilder din ang katawan. Agad din naman itong lumapit sa kanya. "Babe, siya nga pala si Alma. Magmula ngayon, siya na ang lagi mong makakasama sa bawat lakad mo. Alma, siya si Ma'am Ella mo. Lagi mo siyang bantayan at huwag mong hayaan na may lumapit sa kanya na hindi ko kilala. Lalo na ang alam mo na. Ayoko nang may ibang lalaking lumalapit sa kanya at sabihin mo sa mga kasamahan mo na laging suriin ang paligid na safe bago niyo siya hayaang makihalubilo sa maraming tao. Kayo makakatikim sa akin kapag may nangyaring masama sa asawa ko. Nakuha mo ba?" Mahabang instructions nito. "Masusunod po, sir." Agad namang sang-ayon nito. Teka muna, babe. Ano to? Daig ko pa ang presidente ng Pilipinas kung protektahan mo. Ganun ba kadelikado ang buhay ko? Bakit mo pa kailangan gawin to? Di ba Teka. Hindi na niya natuloy ang kanyang sasabihin nang may maalala siya. "Babe, aminin mo nga sa akin. May kinalaman ba ito sa nangyari sa'yo kagabi?" Tumango lamang ito at agad na niyakap siya mula sa likuran. Kinagat nito ang manipis na tenga niya at hinalik-halikan ng kanyang liig. Agad siyang pinamulahan sa ginagawa nito sa kanya. Anong nangyari sa lalaking to? At umandar na naman ang pagka-PDA sa loob-loob niya. "Babe, mahiya ka nga. Andito tayo sa harapan ng mga tauhan mo." Bumunghalit ito ng tawa. Saka siya niyakap ulit paharap. "Ayoko lang kasi na mag-alala ka. Alam kong isang halik ko lang, matatanggal lahat ng worries mo." Paglalambing nito sa kanya. Ikaw ha? Namimihasa ka na. Palibhasa ay hindi ako makahindi sa'yo. Pero teka, kailangan pa ba ng ganito, babe? Kasama naman kita lagi, di ba? Sapat na yung mga bodyguards mo. Hindi na natin kailangan pang magdagdag ng mga tauhan. Tignan mo, parang 30 na ang lahat ng bodyguard mo. Diyos ko naman, babe, hindi ako sanay sa ganito. "Sweetheart, hayaan mo na lang ako, okay? Ngayon lang naman to, hanggang sa matuntun ko ang lungga ng aking mga kalaban. Sa ngayon kapakanan mo ang inuuna ko. So, let's go?" Kahit kailan hindi talaga siya mananalo kay Mike. Wala siyang sapat na lakas para kalabanin ang mga desisyon nito. Kaya wala siyang magawa, kundi ang umalis na lang na may maraming nakabuntot na nakapaligid sa kanya. Valdalion Mansion. "Tito, totoo ang sinasabi ko. Inakit lang ng babaeng yan si Mike. Pinaimbestigahan ko ang family background niya at nalaman ko na lumaki siya sa bundok sa probinsya. Sa tingin ko ay pera lang ang habol niya sa anak ninyo. Tito Vicente, bakit hindi mo subukan na papuntahin dito ang babaeng yon para turuan natin siya ng leksyon? Kung matitiis niya ang pahirap natin sa kanya, ibig sabihin mahal nga niya si Mike. Pero kung hindi siya magtatagal, isa lang ang ibig sabihin nun. Kayamanan lang ni Mike ang gusto niya." Wika ni Sandra. Desperado na siyang gawin ang lahat para lang mangyari ang lahat ng pinaplano niya. "Pero iha, ayokong pakialaman ang buhay ni Mike at saka mahal niya ang kanyang asawa. Kilala ko ang anak ko.
Hindi siya basta-bastang magpapakasal kapag ayaw niya sa babae. Kaya hayaan na lang muna natin siya sa kanyang mga desisyon. Wika ni Don Vicente. Tito, papayag ka na lang ba na iiwan rin niya ang anak mo sa bandang huli pagkatapos niyang makuha ang gusto niya? Remember, napagdaanan mo din yan. Ikaw lang ang nagmamahal kay tita, kaya kanya iniwan. Si Mike, siya lang din ang nagmamahal doon sa babae. Paano mo nasisiguro na hindi siya iiwan ng asawa niya sa huli kung ngayon pa lang hindi mo pa sinusubukan? Tila napapaisip si Vicente. Kung sa bagay, para din naman ito sa anak niya. Sakaling gawin niya ang sinasabi ni Sandra. Wala naman sigurong masama kung ngayon pa lang kikilalanin niya ang ugali ng asawa nito. Sige, tatawagan ko si Mike at kukumbinsihin ko na dito na muna sila tumira sa bahay ko para mapadali sa akin na makilala ng lubos ang asawa niya. Sang-ayon niya kay Sandra. Lihim na napangiti si Sandra dahil successful ang plano niya. Ngayon, tignan lang natin babae ka. Kung sa gagawin kong ito'y hindi ka pa rin hihiwalayan ni Mike. Sa loob-loob niya. Valdalion Corp. Hello? Bakit naman kayo tumawag? Puno pa rin ang hinanakit ang boses nito. Iho, anak, sana'y mapatawad mo ako sa mga maling nagawa ko. Anak, kung pwede saanang, dito na muna kayo tumira sa bahay ko ng asawa mo para man lang makabawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Masaya na kami sa mansyon ng asawa ko. Pagkukontra niya sa alok nito. Mike, anak, kaunti na lang ang natitira kong oras dito sa mundo. Sana'y hindi mo man lang ipagkait sa akin ang makilala ng lubos ng asawa mo. Gusto ko siyang makasama araw-araw dito sa bahay. Pagmamakaawa ni Don Vicente sa kanyang anak. Saglit siyang natahimik at pinag-isipan ng sinabi ng kanyang ama. Binaling niya ang kanyang tingin sa kanyang asawa na ngayon ay busy sa kaka-upload ng mga important files sa computer niya. Pag-iisipan ko. Matipid niyang sagot. Salamat, iho. Sana'y pumayag din ang asawa mo. Agad na rin itong pinatay ang tawag. Matagal na pinag-isipan ni Mike ang tungkol sa sinabi ng kanyang ama. Babe, coffee mo. Agad siyang nakabawi mula sa malalim na pag-iisip at lumingon sa asawa habang nilalapag ang coffee sa table niya. Ayoko ng ganyang coffee, babe. Gusto ko yung sweet coffee. May himig bata ang boses nito. Ha? Pero sweetheart, ito yung coffee na ininom mo rin kahapon, di ba? Oo nga, pero ayaw ko na niyan. Nagmamaktol ito na parang bata. Ano ba kasing gusto mo? Paiba-iba ka naman ng taste Palibhasa. Tinakpan na naman ng mga labi nito ang mga labi ni Ella. Bahagya niya muna itong itinulak. Babe, wait. Anong ginagawa mo? Opisina mo ito. Baka biglang may pumasok, nakakahiya. Problema ba yun? Agad siyang binuhat nito at dinala sa pribadong silid sa loob ng kanyang opisina. Lock na ngayon ang pinto, kaya makakapag-coffee na ako ng maayos. Pilyong sabi nito. Hindi na tumutol pa si Ella sa kahilingan ng kanyang asawa. Di nagtagal, gumanti na rin siya sa mga yakap at halik nito hanggang sa may nangyari ulit sa kanila sa ibabaw ng kama. Babe, masuyo niyang niyakap si Ella habang nakatalikod dito sa kanya. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang kinagat-kagat nito ang kanyang tenga. Babe, tigilan mo nga yan. Nakikiliti ako. Humarap siya at gumanti na rin ng yakap habang nakahiga sa braso ni Mike. Laro niyang isiniksik ang kanyang ulo sa malapad at matipuno nitong dibdib. Nakaka-relax ang ganitong pakiramdam. Bakit babe, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya sa asawa. Si Dad, tumawag kanina. Hinihingi niya sa atin kung pwede daw na doon muna tayo tumira sa kanyang bahay. Kaso ikaw ang inaalala ko, baka hindi ka pa handa. Babe, okay lang sa akin. Gusto ko rin makilala ng lubos ang dad mo. Bakit? Kailan mo ba planong umuwi doon? Ikaw babe, kailan ba ang gusto mo? Kung okay sa'yo, naisip ko na pwede na rin tayong dumiretso mamaya. Tapos papadala na lang din natin ang mga damit natin doon. Sige babe, ikaw ang bahala. Sana magustuhan din ako ng dad mo. Hinalikan lang siya nito sa noo at agad na rin siyang nagbihis. 5 p.m. Palabas na ang lahat ng empleyado sa kani-kanilang opisina. Napaawang ang labi ng lahat
nang makita nilang magkahawak kamay si Ella at ang kanilang boss na pumasok sa elevator exclusive for the CEO ng kumpanya. Siya na kaya ang girlfriend ng boss natin? Tanong ng admin assistant. Siguro, pero di ba sabi ni Miss Sandra na pera lang daw ang habol niya kay boss? Yan ang usap-usapan ngayon sa loob ng kumpanya. Sabat naman ang inggiterang info clerk. Napakaloko naman niya. Ano kaya ang nakita sa kanya ni boss maliban sa ganda? Sabat naman ang isa. Hoy, kayo ha? Tigilan nyo nga yung kakadaldal ng bunganga nyo at baka marinig pa kayo ni boss na pinag-uusapan nyo ng masama ang asawa niya. Hindi ba kayo takot na matanggal sa mga trabaho nyo? Saway ni James sa kanila na nagmamadali na rin sa pag-uwi. Ngunit napatigil sa kanyang mabilis na mga hakbang nang marinig niyang usapan ng mga empleyado. Asawa na ni boss ang babaeng yun? Namutla ang mukha ng lahat sa narinig. Naku, patay! Mula ngayon, ititikom ko na ang bibig ko at baka matanggal pa ako sa trabaho. Wika ng admin assistant. Kasalanan mo kasi ito eh. Ikaw ang nag-umpisa. Nadamay patuloy kami. Paninisi naman ang info clerk na matagal nang may inggit kay Ella. Napailing na lang si James na tinilikuran ng mga empleyado na hanggang ngayon ay nagsisisihan pa rin sa takot na baka matanggal sa kanilang trabaho. Cassie Mansion. Selena, ano ka ba? Tama na nga yan. Kanina ka pa iyak ng iyak. Pwede bang ingatan mo naman ang sarili mo? Albert! Sambit nito sa asawa habang umiiyak pa rin. Ang tagal na nating pinaghahanap si Cassie. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nahahanap. 18 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Siguro, 21 taon na ang edad niya ngayon. Wala pa rin bang balita tungkol sa apo natin? Selena, naniniwala akong buhay pa ang apo natin. At sisiguraduhin ko na isa sa mga araw na ito, mahanap na rin natin siya. Mayroon ang lead si Mr. Morris kung nasaan siya ngayon. Konting tiis pa, Selena, at makikita na rin natin siya. Si Cassie lang ang nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanyang mga magulang. Pero paano kung wala na siyang maalala, Albert? Ang bata pa niya nung mangyari ang aksidente. Matalino si Cassie, at kahit mahigit 3 taon pa lang siya nung mangyari ang trahedya, alam kong naaalala pa rin niya ang mukha ng taong pumatay sa mga magulang niya. Dahil isang masalimuot na karanasan iyon sa kanyang pagkabata. Wika ni Albert. Kailangan nating magmadali, Albert. Kaunti na lang natitirang araw natin dito sa mundo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nasisingil ang mga taong may kagagawan ng pagkamatay ng ating anak at ang pagkawala ni Cassie. Excuse me po, Sir Albert. Nandito na po si Mr. Morris. Gusto po kayong makausap. Sabad ni Lucas sa kanilang pag-uusap. Papasukin mo siya. Agad na sagot ni Lolo Albert. Hindi nagtagal, pumasok na si Mr. Morris. Hawak-hawak ang makapal na envelope. Agad niya itong iniabot kay Albert. Sir, andyan na po ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong apo na kinalap ko sa loob ng 2 linggo. Nanginginig ang mga kamay ni Albert habang binubuksan at kinukuha ang mga dokumento sa loob ng envelope. Napaluhod siya nang makita niya ang mga larawan ni Ella. Para siyang maiiyak. Mr. Morris, pwede bang pakipaliwanag mo sa akin ang lahat ng ito? Ito ang dalaga na tumulong sa kanya sa park. Kaya pala iba ang nararamdaman niya nung araw na yun. At kamukhang kamukha talaga ito ng kanyang anak na si Ara. Kaya naisipan niyang pati ito ay imbestigahan niya na rin. Hindi siya makapaniwalang tama ang kutob niya. Albert, bakit? Siya na ba ang apo natin? Siya na ba si Cassie? Sabihin mo nga sa akin, buhay si Cassie, di ba, Albert? Maluhaluhang tanong ni Madam Selena habang pahablot niyang kinuha at tinitigan ng mga larawan. Lubusan siyang napahagulhol nang mapagtanto niyang apo nga niya ito. Kamukhang kamukha ito ng anak niyang si Ara. Inabot ni Mr. Morris ang isang maliit na CD tape sa kanila. Dito po sa tape na ito masasagot ang lahat ng mga katanungan ninyo, Sir Albert. Nagkataon lang na ang babaeng pinaimbestigahan ninyo sa akin na nagangalang Ella Sanchez ay siya rin palang nawawala ninyong apo na si Cassie. Mr. Morris, maliban sa tape na ito ay gusto kong makasiguro na siya na nga ang apo namin. Kaya gawan mo ng paraan para makakuha ng DNA samples niya sa lalong madaling panahon. Alam mo ba kung saan siya nakatira?
Yan yung mahirap gawin sa ngayon. Ikinasal na siya sa isang billionaire ng bansa. Kaya mahihirapan tayong lumapit sa kanya para kumuha ng DNA samples niya. Ayon sa aking source, maraming mga elite warriors na mula sa Special Elite Task Force ang nagsisilbing bodyguard niya sa tuwing umaalis siya. Mahigpit siyang pinoprotektahan ng kanyang asawa dahil may nagbabanta daw sa buhay niya. Ano? Bakit na naman pagtatangkaan ang buhay niya? Sino ba ang kanyang napangasawa? Tanong ni Madam Selina. Isang Mike Valdalion. Kaya huwag muna tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Kailangan na nating planuhin ito ng maayos. Baka pati tayo'y mapagkamalang kalaban ni Mr. Valdalion kapag aaligid tayo sa asawa niya. May inutusan na ako para magmased sa bawat kilos ni Cassie nang hindi nahahalata ng kanyang asawa. Ang mahabang paliwanag ni Mr. Morris.